各位观众好，欢迎来到真蓝时光语言 Shalom， 我是黄琪妮，今天要带来移民工文学奖的菲律宾语有声诗，让我们开始吧。Kamusta sa lahat ng ating mga tagapakinig? Maligayang pagtangkilik sa ating Brilliant Time Language Salon. Ako si Huang Chini at ang matutunghayan ninyo ngayon ay ang audiobook sa Migrant Workers Literature Award. Halina at magsimula na tayo. 赛车在菲律宾生活的乘客们 Nazar Laktawan. Traffic, buhay pasahero sa bansang Pilipinas. Nazar Laktawan. Alas 4 na ng hapon, sa wakas, makakauwi na ako. Tumayo ako, hinanda na ang mga gamit ko, naglakad papunta sa biometrics ng opisina at nag-out na. Sa ground floor na ako magsi-CR, sabi ko sa sarili ko. Sigurado kasing punuan na naman ang CR sa floor namin. Matapos ang aking 11 oras na shift, pakiramdam ko pagod na ako. Nagsimula ako ng alas 5 ng umaga, 4 na beses sa isang linggo ang pasok. Mas okay na ito, may dagdag na isang araw ang rest day ko. Kailangan kong magmadali pero tinatawag pa ako ng kalikasan. Iihi muna ako. Kailangan eh. Medyo malayo-layo pa ang biyahe ko. Pagkatapos kong mag-CR, dali-dali na akong lumabas ng building namin at naglakad-lakad ng kaunti papunta sa sakayan ng bus. Nag-antay ako malapit sa kanto ng Gilpuyat at Ayala. Medyo lumayo ako ng kaunti sa kanto. Bawal na kasi magsakay doon. Medyo natatagalan na ako sa paghihintay. Punuan na agad-agad. Kasi sa Ayala ba ang baba ng karamihang pasahero papasok pa lang sa Ayala ang bus. Hanggang Quezon Avenue ang biyahe ko. Di ko kakayaning nakatayo sa buong biyahe. Hindi rin ako sumakay sa train ngayon kasi lagi na lang sira ang MRT o kaya naman walang aircon nakakamamatay ang init. Hindi ako makakatagal. Mag-aalas 4:30 na nang may dumating na bus. Pagsakay ko, upo agad ako sa hilera ng driver. Mga 2 upuan lang pagitan namin. Hindi talaga ako umuupo sa mismong likod niya kasi pag bumangga, ako unang madadamay. Hindi rin ako umuupo sa sobrang likod, mas maraming holdupper dun. Pakiramdam ko, eksperto na ako sa paraan kung paano maging ligtas kapag sumasakay sa bus. Ikaw ba naman ang halos araw-araw na bumabiyahe, malamang na isaulo mo na ang lahat ng ligtas tips. Umupo ako sa bandang malapit sa bintana. Malayo pa naman ang bababaan ko. Yes, makakatulog pa ako. Nang komportable na ako sa pagkakaupo, niyakap ko na ang bag ko at nagsimulang umidlip. Kailangan talaga yapos na yapos ang paghawak sa bag. Madami ng pasahero ang nadudukutan dahil sa kulang ang kanilang paghawak sa bag nila. Dapat, nasa bandang katawan mo ang bukasan para mas mahirap sa mandurukot ang dumukot. Pagod na pagod ako kakatanggap ng tawag ng mga dayuhan na sisiraan ako minsan ng bait dahil ang hirap nila umintindi. Ang hirap din naman magpaliwanag. Kung sa bagay, mas masarap namang kumikita kahit madalas na iirita kesa naman nakahilata lang pero wala ka namang nahihita. Hinto, bukas pinto, pasok pasahero, baba pasahero, hinto. Tanda ko lahat yan. Dinig na dinig ko bawat ingit ng pinto, bawat pasok ng pasahero, bawat sampal ng car freshener at usok sa ilong ko. Kahit nakapikit ako, ramdam kong siniksik na ang upuan ko, may tumabi na sa akin, di ko na tiningnan kung ano o sino, basta ako iidlip na lang. Pagod na talaga ako. 30 tigil na ata ang bus ng pakiramdam ko. Naka1 oras na akong nakapikit. Dumilat ako para silipin kung nasaan na ako. Paliko pa lang sa EDSA. Lintik. 1 oras na ang kinain, 5:30 PM na sa relo ko.
Hindi pa nangangalahati ang biyahe ko. Kinakain na naman ng traffic ang oras ko. Nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi dahil di ako sumakay ng tren. Pero mas masarap ang nakaupo sa upuan at di nakikipagtulakan at siksikan. Pumikit ulit ako at pinilit kong umidlip na lang ulit. Makulit ang isip ko. Ayaw na akong patulugin. Kung ano-ano na lang ang mga larawan at kwentong pinipilit niyang ipinta. Naisip ko, magmasid na lang. Kaya ako sa mga nadadaanan, baka makagawa pa ako ng plano ko para sa aking kinabukasan. Sinipat ko ang bandang harapan bago tuluyang lumiko ang bus. Sa tingin ko, ang lalaking bahay ang natatakpan ng nagsisitaasang bakod sa Forbes Park. Ang gagara talaga. Parang pakiramdam ko puro artista, politiko at buksingero lang ang nakatira dito. Magkakaroon din ako ng ganyang bahay. Nahihibang na bulong ko sa sarili ko. Ayos din pala minsan ang mangarap ng gising. Lumiko na ang bus at damang-dama kong usad pagong ang sinasakyan ko. Sinubukan kong tingnan kung bakit ang bagal. Pero mukhang di ata kayang sukatin ng paningin ko kung ano ang naging sanhin ng traffic. Sumilip ulit ako sa bintana. Ang gara ng kotseng katabi ko, Jaguar. Kaso tinted, di ko masilip kung sinong personalidad ang nagmamaneho. Magkakaroon din ako ng ganyang kotse. Bulong ko ulit sa sarili ko at napapangiti sa kalokohang naiisip ko. Inilayo ko ulit ang paningin ko sa kotseng magara kasi ang dami pang ibang sasakyan sa harapan ko. May nakita pa ako mga provincial buses, FX, jeepney, kotse, basta ang dami. Para silang orkestrang sabay-sabay magbusina sa bawat pagkakataon na magkaroon ng gadangkal na puwang sa harapan nila. Naisip ko, kapag magpatayo ba ako ng kumpanya ng sasakyan, yayaman ba ako? Ulol, yan ang mura ng utak ko sa akin. Paano ako magkakaroon ng kumpanya ng kotse 13,000 piso lang ang sweldo ko? Hindi naman ako galing sa buena pamilya at mas malabong makapangasawa ko ng mayaman. Saglit na nawala ang bangayan sa utak ko nang tumayo ang katabi ko. Buendia na pala, lagpas 5:30 na. Akalain mo yun, lagpas 1 oras ako sa Ayala pa lang. Kung sa isang araw na pinagpala na walang traffic kalsada, halimbawa may laban si Manny Pacquiao, 20 minutos lang matatapos na ang biyahe ko mula Ayala papuntang Quezon Avenue. Sumasakit ang ulo ko kapag naiisip ko itong realidad na ito. Maya-maya, may panibagong pasaherong sumakay. Umupo sa tabi ko. Nasa edad 50 na siguro ito, may bitbit na plastic. Sumiksik siya sa tabi ko, amoy sigarilyo at pawis siya. Mukhang maalikabok, pakiwari ko construction worker siya. Pag-upo ng mama, nakatulog ata agad, halatang pagod na pagod. Kinalong niya ang dala-dala niyang plastic. Ako naman, inusisa ko ang dala niya. Ice cream pala ito. Iyong 3-in-1 plus na sikat sa TV kasi madaming flavors tapos mura lang. Naisip ko, Kuya, matutunaw ang ice cream ang init ngayon tas kinalong mo pa. Kaso parang pagod talaga ang mama kasi nahilik-hilik pa na kaya di ko na lang inabala pa. Dapat nag-tren na lang siya para mabilis siyang makababa. Inayos ko ng konti yung aircon. Tinutok ko sa ice cream niya para naman kahit papaano mabawasan ang bilis ng pagtunaw nito. Parang mali ang diskarte ni Kuya. Madami namang 7-Eleven na nagkalat sa buong Manila. Baka may malapit sa kanila, dapat yun na lang binili niya. Hay nako, para akong tanga na nag-iisip ng paraan para matulungan si Kuya. Pero di ko naman siya kaano-ano. Pinilit kong patigilin ang takbo ng utak ko sa ice cream at inisip na lang yung plano kong pagpapayaman. Ang gagawin ko mamaya, pagdating sa inuuwian ko, maghahanap ako ng kursong mabilis makapagpayaman. O kaya naman, maghahanap ako ng pwedeng utangan ng puhunan para magtatayo ako ng negosyo. O magpapautang ako sa opisina. Uso na yun ngayon. Pwede ring hanap ako ng networking scheme.
Madami ang nagkakakotse at power dahil sa networking. Mabilis na naman ang takbo ng utak ko. Di ko na naman napapansin ang usad pagong na bus na sanhi ng tali-taliwalas na hintoliko ng mga sasakyang di alam na bawal pala ang ginagawa nila at nakakapirwisyo. Biglang naalimpungatan si kuyang may dalang ice cream at sumilip sa bintana. Nasa bandang kalayaan pa lang ang bus. Nakakatawang tingnan ang parteng ito ng EDSA kasi parang ang daming kalsada, may taas, may ilalim, may kanan, may kaliwa. Pakiramdam ko, hindi ito mapupuno ng mga sasakyan pero maling-mali ako kasi lahat ng kayang abutin ng mata ko, sasakyan ang nakikita. Nakikita ko ang mga tao sa may gilid na mas mabilis pa ang usad kesa sa bus na sinasakyan ko. Bumalik ulit ang isip ko sa pagpaplano kung paano ang magkakaroon ng bahay sa Forbes Park at magkakaroon ng Jaguar. Napatingin ako sa relo ko. Mag-aalas 6 na. Sana mga alas 7 na sa bahay na ako. Gusto kong maagang makauwi para masimulan ang mga plano ko bago matutulog ulit at magpapakaalipin na naman bukas. Ang kuyang nasa tabi ko parang gising na talaga. Nagkasalubong kami ng tingin. Noong sinilip ulit niya kung nasaan na ang bus. Sa anak ko to, birthday kasi niya. Sabay turo sa hawak niyang ice cream. Kasi napansin ata niyang kanina pa ako tingin ng tingin sa ice cream niya. Sa isip ko, kuya, wala po akong planong kainin yung ice cream mo. Pero, nginitian ko na lang siya at kasi mukha naman siyang mabait. Siguro naman di ganun ang iniisip niya. Naku kuya, baka matunaw yan. Dapat nag-MRT ka na lang. Or bumili na lang sa malapit sa inyong tindahan, sagot ko. Dahil di ko na mapigilang sabihin ito sa kanya. Huli na nang maisip kong mali ang nasabi ko. Parang sinisisi ko pa siya at palpak siya sa diskarte niya. Nakakahiya. Oo nga eh. Sana bilisan ng bus. Nahihiyang sagot ni kuya. Para akong nilalamon ng kahihiyan dahil sa nasabi ko kay kuya. Pakiramdam ko, hindi ako naging sensitibo sa kalagayan niya. Para makabawi man lang, naisip kong kausapin na lang siya. Tutal, nakabuo na ako ng planong gawin mamayang pagdating ko sa bahay. Ang swerte naman po ng anak mo, kuya. May pa-birthday ka pa sa kanya. Sagot ko sa kanya na may kasamang ngiti. Naiisip ko kasi mabuting ama si kuya. Parang wala akong maaalalang ice cream na natanggap sa mga kaarawan ko mula sa tatay ko. Sana di matunaw ito. Sa Estrella lang naman ako, sagot ni kuya sa sinabi ko. Malapit lang pala si kuya. Bakit di pa niya nilakad? Siguro mga 15 to 20 minutes lang nalakad, naisip ko ulit. Pero dahil napahiya na ako kanina, hindi ko na lang sinabi ito sa kanya. Oo nga po, sana makarating ka agad, sagot ko na lang sa kanya. Kahapon pa kasi talaga ang birthday niya, kaso wala pa akong sweldo kaya umutang muna ako ng ice cream doon sa kantinang opisina. Ibabawas na lang sa pagsahod ko, sagot ulit ni kuya. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano ito sasagutin kasi kanina kung ano-ano na ang iniisip ko pero wala palang pambili si kuya kaya paladala-dala niya ito. Tapos, ipinangutang lang. Parang gusto kong matunaw na parang ice cream dahil sa kahihiyan ulit sa pag-iisip ng pangungutya sa mamang katabi ko. Kani-kanina lang. Sabi ko na nga bang mali ang manghusga agad. Sumilip na lang ulit ako sa may bandang harapan, sabay tingin sa relo ko. Mag-aalas 6:30 na, halos 30 minuto nang nakaupo si kuya. Malamang medyo lumambot na ang ice cream niya. Di bali kuya, parang malapit na. Ilang kanto na lang yan, bababa ka na, sabi ko na lang ulit. Nagbabaka sakaling makabawas sa stress na nararamdaman ni kuya. Oo nga, excited pa man din ang anak ko. 7 na siya, sabi ulit ni kuya. At tuloy-tuloy na ang kwento ni kuya tungkol sa anak niya. 5 ang anak niya, panganay ang may kaarawan. Sunod-sunod ang anak niya. Nagtatanong-tanong ako, kaya napatunayan kong mali lahat ng hinuha ko kanina ukol sa mamang ito. Messenger pala si kuya sa isang kumpanya sa Makati. Magku-40 lang din si kuya. Makwento siya para lang din sigurong hindi na rin siya mainip. Beep, beep, beep. Busina na naman ang bus na sinasakyan namin.
Nakikipagkarerahan kasi ulit sa kakarampot na espasyong pwedeng siksikan para makausad. Pero may isa pang maliit na kotseng nakasingit na pamura ang driver ng bus. Put! Lintik kong makasingit. Dapat lahat ng kotse bawal sa EDSA. Sila ang nagpapatraffic. Bulalas ng mamang driver sa inis at nasingitan siya. Sumagot ang konduktor pero di ko na masyadong inintindi ang sinabi niya kasi nakatingin ako sa kalsada. Ilang kanto na lang, Estrella na. Kung ako kay kuya, bababa na ako at maglalakad para makauwi ka agad. Kaso mukhang wala pang planong bumaba si kuya. Nawili atang tumabi sa akin. Malapit na mag-alas 7, si kuya di na nakatiis. Sinilip na ang ice cream na dala-dala niya. Tunaw na ito? Kainin na kaya ito? Iinumin na lang ito ng mga anak ko pagdating sa bahay. Wala kaming ref, sabi ni kuyang pabiro sa akin. Hindi ako makatawa sa biro ni kuya. Ang daming sumagi sa isip ko sa nabanggit ni kuya. Sabi ng pamahalaan, wala naman daw namamatay sa traffic. Normal lang daw ito sa umuunlad na bansa. Sabi nga nila, senyales daw ito ng pag-unlad ng ekonomiya dahil sa dumadami ang nakakabili, nangangailangan at gumagamit ng sasakyan. Parang biglang gusto kong sampalin ang pamahalaan gamit ang tunaw na ice cream ni kuya para sabihin nakamamatay ang traffic. Nakamamatay ng kasiyahan ng isang batang umaasa sa ice cream na uwi ng tatay niya. Nakamamatay ng kasabikan ng isang ama na nangutang pa ng ice cream para pasayahin ang anak. Unti-unti ring nakamamatay ng relasyon sa pamilya ang traffic dahil imbis na ilalaan ang oras para sa pamilya, nandun ka sa gitna ng kalsadang ninanamnam ang bawat busina at preno ng bus na sinasakyan mo. Ang kamatayang ito ay higit pa sa pisikal na kamatayan kasi buhay ka nga pero unti-unting naaagnas ang relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay. Gawin mo na lang ice cream shake yan, kuya. Lagay mo sa baso. Tas, dagdagan mo ng stick-o sa gilid o tinapay para makain pa rin ng mga bata. Sagot ko na lang, sabay pilit ng humiti para di naman masyadong halata na naaawa na talaga ako sa kanya. Kung sumweldo lang ako ngayon, baka binigyan ko na siya ng pambili ng panibagong ice cream. Kaso, bukas pa ako sa sahod. Pwede, mahilig naman sila sa ganon, sabi ni kuya habang sinisilip-silip ang babaan. Isang kanto na lang bago mag-Estrella at sa wakas, naisip na ni kuyang maglakad. Buti naman, yan ang naisip ko. Pumara na si kuya, ang bus naman, tumigil na lang din sa gitna ng kalsada at nagbukas ng pintuan. Tumayo si kuya, iika-ika, pilay siya. Sapul na naman ang konsensya ko dahil kanina ko pa siyang gustong palakarin. Nagpaalam lang siya nang bumaba at nakita kong pipilay-pilay niyang binabagtas ang daan papuntang Estrella. Sa pagtuloy-tuloy ng biyahe ko, napapaisip ako kay kuyang may ice cream. Nakalagpas na ng Guadalupe ang bus at lagpas alas 7 na rin kaya lalo akong nagdamdam sa traffic. Iyong biyaheng halos 5 minuto lang mula Buendea hanggang Estrella ay kumain ng halos 1 oras dahil lang sa salo-salungat na kilos ng mga sasakyan na nagkumpulan sa may Guadalupe. Halos 1 oras na tumunaw sa ice cream at higit pa, tumunaw din ito ng kasiyahan ng mag-ama ng isang buong pamilya. Pagdating sa may bandang Boni, medyo bumilis na ang takbo ng bus, dire-diretso. Muli na namang gumapang nang makarating sa Shaw Boulevard, SM Mega Mall, Ortigas at EDSA Shrine. Sa bawat kantong may malalaking kalsada at establishmento, nagsisiksikan ng mga sasakyang ayaw magbigayan. Pula ang ilaw trapiko pero dumediretso pa rin. O di kaya naman, ang mga tumatawid na pedestrian ay nakikipagpatentero rin sa sasakyan para lang makatawid agad. Sa pagdiretso ng bus papuntang Cubao, ramdam na ramdam ko na ang aking pagkahapo. Pagod na ang katawan ko sa trabaho at biyahe, pagod pa ang puso ko sa pakikisimpatya sa bawat taong naiipit sa traffic. Paano pag naiihi o natatai yung tao? Paano pag masama ang pakiramdam? Paano pag inaatake na pala sa puso? Paano kapag may mahalagang okasyon na dadaluhan? Paano pag may plano pang magpayaman tulad ko?
Ganon din ang nangyari sa Cubao. Traffic pa rin. Pumipikit na lang ako, kanina pa ako nalipasan ng gutom. Parang wala na akong ganang kumain. Pinipilit kong gawing blanco ang isip ko para makapag-relax. Ako kahit papaano pero sumasagi pa rin sa isip ko ang realidad na wala yatang solusyon sa traffic. Madaling mabulag ng pera at kapangyarihan ang mga tagapagpatupad ng batas trapiko. Walang driver na nagpapatalo, walang disiplina ang tao, lahat na lang pasaway. Paano nga ba aayos ang traffic kung tayong tao mismo hindi umaayos? Isang masakit sa ulong problema ito na parang maaayos lamang kapag bawat isa ay makiisa at tumigil sa kakauna sa pansariling kapakanan. Yung tipong susunod na lang ako sa batas trapiko kahit malate ako ng kaunti. Hindi yung nagmamadali ako, tumabi ka dyan at walang red light sa akin, kamag-anak ko ang presidente ng Pilipinas. Alas 9:15 na nang makababa ako sa Quezon Avenue. Nahuli ako ng 2 oras sa inaasahan kong alas 7 dating sa bahay para magawa ko pa ang mga plano kong pagpapayaman. Lagi na lang ganito araw-araw. Ang dami kong plano para naman magkaroon na ako ng bahay sa Forbes Park at makabili ng Jaguar pero dahil sa traffic, hindi ko na siya masimulan. Parang pakiramdam ko, hindi senyales na paglago ng ekonomiya ang traffic. Parang ito ang isa sa humaharang sa pagunlad ng mga tulad kong animoy aliping sa gigilid ng mga korporasyon. Naisipan kong dumaan na lang sa 7-Eleven. Pagod na ako at di na makakapagluto ng hapunan. Pagdating sa bahay, kailangan ko nang matulog agad at gigising pa ako ng alas 2 bukas. Papasok na ulit ako. Dapat, bago mag alas 5 nasa bahay na ako. Bumili na lang ako ng hapunan na tig 20 pesos, isang stick ng ice cream.